All I want for Christmas is you, Jesus. Yes, thank you. Special Moments with God team that have rendered that beautiful music. And napakaganda po sapagkat wala namang ibang kailangan tayo itong Kapaskuhan kung hindi si Kristo. And just like what David had said, the Lord is my shepherd and I shall not want. And this time of the year, everybody's celebrating Christmas, everybody's busy, everybody's trying to get their things together. Nag-celebrate na ng Christmas yung ibang parte sa mundo. At magandang gabi po sa inyong lahat. Those who are in the family of God, well then, I bring you greetings in the name of Jesus. Kayo pong lahat na nariyan ngayon, na nanonood sa oras na ito, marahil ngayon lang po napanood yung All I Want for Christmas is You, Jesus. Yung po dinagdag namin doon at pinalitan lang namin ng instead na baby, and it's more of Jesus. So, we're thankful that we have a very talented person by the name of Norman Kuwanang. Siya po nag-put those things together. We rehearse here in the United States. Nakita niyo, drummer namin si Seth, and everyone else are there in the Philippines. So, thank you so much that nagbigay tayo ng papugay sa Panginoon na wala tayong ibang kailangan pa sa mundong ito, lalo na sa Kapaskuhang ito, kung hindi ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya sa gabing ito, and I would like to share to you a scripture just to reflect what Christmas brings to us and what Christmas is about. Sa araw na ito, I'd like to share to you a scripture. 3 verses lang po to, and I know you all know what the scripture is about, found in Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Let's all read. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. The Lord bless your heart as we all have read the word today. Let me pray. Father in heaven, thank you for your word always been our food, our bread. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin at mga nanonood sa oras na ito na nag-join sa aming worship na ito sa Taglish service. Lord, mahaba ang araw namin, lalo na po ako, Panginoon. And I just wanted to tell you, Lord God, thank you so much that even though the time is moving fast, na sana naman, Lord God, ay maraming makarana sa inyo. Kaya nga po sabi sa scripture niyo, sa scripture na nabasa po namin, they shall call his name Emmanuel, sapagkat kayo ay nasa tabi lamang namin, God with us. Lord, sa oras na ito, hinihingi ko sa inyo ang wisdom na galing sa inyo. And because you are the Lord God who speaks through us, and let your message of hope, peace, joy, love, and faith becomes a reality in our life. God, we give you praise, we give you thanks. So help us, Holy Spirit. Help your servant to convey the word. And God, thank you. This is our prayer. In Jesus' name, amen, amen, amen. Alam natin ang Advent season, ang Advent is a season of preparation to celebrate Christmas. Tama po ba? Gusto ko lang mag-reflect. Wala po akong PowerPoint. I do hope that what I am going to convey to you tonight and share to you tonight, you will ponder this in your heart. Kasi ang feeling ko, it is like the angel of the Lord. Wala siyang PowerPoint, wala siyang tawag nito manuscript when he deliver the message to Joseph, Mary, and the shepherds. Okay, that Jesus born that day in the little town of Bethlehem.
So, alam natin may tatlong kapanahunan. Kumbaga sa meron tayong past tense, present, and future. Okay? Sa past naman, we remember about more than 2,000 years ago na ang anak ng Diyos ay dumating dito sa mundo. O ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya God, I would say, became man. At yan po yung unang tinatawag natin na celebration. We remember, yung word is remember, ginugunita po natin ang kapanakan, ang pagdating ng ating Diyos na siya ay nagkatawan tao. Yung pangalawa, ito yung kadahilanan. Yung una is remember o inaalala, ginugunita. Itong pangalawa ay tayo'y tinatawag natin nagpe-prepare po tayo. There is a preparation that our heart will welcome Him into our home and celebrate. Okay? I call this celebration every day. Sapagkat alam natin sa araw na ito at sa mga darating pang araw, linggo at taon, tayo dapat araw-araw para sa atin Pasko. Pasko na nagdiriwang tayo na meron tayong Jesus Christ sa ating puso. And we prepare our hearts, number one, for the preparation of His coming. Ito po yung future. Okay? That our hearts will always looking forward of His return. Yung second advent na tinatawag natin. And meanwhile, while we are waiting by faith sa ating pananampalataya, tayo ay hinihanda natin ang ating sarili sa mga kaganapan na darating sa takdang panahon. Ang tanong ko, tayo bang lahat ay handa? Ano ba ang mga priority natin sa buhay? Tayo bang lahat ay may ginagawa sa araw-araw na kahit pagod ang ating katawan? Tayo ba ay looking forward na makapanayam natin ang ating Panginoon? Alam natin na ang hindi madali ang panahon, lalo na pag tag-init dyan sa Pilipinas, alam ko na kahit taglamig, pero mainit pa rin. At higit sa lahat, madali po makadrain, madali makapagod, lalo na kapag malalayo ang pinupuntahan mo. Talagang ganun din naman dito. Dito naman, katakot-takot naman na traffic. Grabe, alam ko naman, mas grabe sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Ang traffic po, nakakapagod, nakaka-tense, nakaka-stress. Lahat ng yata ng pahirap talagang mararanasan mo sapagkat napakaraming tao, napakaraming sasakyan. At higit sa lahat, hindi po safe. Maaring may mangyari sa isadaan, maaring sa mga panahon na hindi mo akalain, bigla na lang merong aksidente. Marami po akong nakikita at napapanood na nagkakaganyan. Kaya ang panalangin ko, sana everyday magkaroon tayong yung right choice na tinatawag. It is the choice in our heart for us to be a children of God. Kaya nga sabi sa John chapter 1, di ba, sa verse 12, and for those who receive Him, or those who believed in His name, gave Him the power to become a child of God. And the Word became flesh and dwelt among us. Kaya tayong lahat ay tawag nito, merong privilege na tinatawag. Tayo nagkaroon ng pribilehiyo, tayo nagkaroon ng tinatawag nating benefit na maging children of God. Kaya yung pangatlong dahilan natin is we look forward. So number one, ginugunita natin. Number two, there is what we call a preparation. And why? Why do we need to prepare our hearts sa Kapaskuhang ito at sa mga darating pang panahon? We should always be prepared. Sabi ni Jesus, be watchful. Parati tayo maging watchful and prayerful. Why? Because third reason is that we look forward. We look ahead. Hindi po tayo yung panandalian lamang ang ating iniisip. Yung panahong ito, dapat malawak po ang ating pag-iisip at malawak po ang ating pinaplano sa buhay. Although we believe ang plano ay nanggagaling sa atin, but God direct our steps. Tandaan natin yan because His coming is soon. Soon He will come back. And always anticipate that Jesus is coming back soon.
And ito po yung ating future aspect of the kingdom, of God's kingdom. But the thing is, talking about the Advent, what does Christmas means to us? Okay? Meron po tayong alam natin na kung ano yung unspeakable o indescribable gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya, what does the Advent o Christmas brings to us? Number one, alam natin, there is hope. Okay? Meron tayong pag-asa, yung buhay na pag-asa which is found in the person of Jesus Christ. And through Him, all God's promises will be fulfilled. Kaya nga, He is the fulfillment of the law. Kaya nga lahat tayo, hindi natin magampanan at matupad ang kautusan ng Diyos. Pero through Jesus Christ, ang ating faith sa Kanya, ating relationship sa Kanya, na hindi po kailanman tayo lalayo sa Kanya, Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating hope. At tandaan natin, ang hope ay hindi po nakikita, kundi ito ay tinatawag nating pananampalataya na tayo may buhay na pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay na kay Kristo Jesus. Sa pagdating ng panahon, yan ang pangako sa atin ng Panginoon na makikita natin siya. Kaya nga sa araw na ito, ang panalangin ko, lahat kayo magkaroon ng pag-asa. Sapagkat kung kayo walang pag-asa ngayon, ay kailangan mag-umpisa tayo sa tinatawag nating foot of the cross. Yung foot of the cross, that's where you wanted to start. And calling God and asking Him to be with you, to fill your life, okay? Lalo sa ating mga Kristiyano, siguro kung may kakulangan po, kung medyo alanganin ang ating relationship sa Kanya, ang Panginoon natin, He is the God who is willing to do exceedingly and abundantly anything of what you can ask or think. Kanuman ang iyong isipin, sapagkat siya ang blessed hope, ang pag-asa. Ang pangalawang bagay na dinulot sa atin ng Kapaskuhan ay yung tinatawag natin kapayapaan. Peace that transcends all understanding. Kapayapaan, which can be experienced. Kailan ang kapayapaan ay na-experience po yan? Maring sasabihin natin, pastor, ikaw nagiging cause ng kaguluhan eh. Siguro nga, no, ang iniisip lang naman natin kasi, there are times that God will lead you to do something na mababahala yung iba. Bakit mababahala? Kasi this is the time that sometimes God is using anyone to teach them a lesson. Okay? Anyone that they could experience yung talagang peace. Alam nila may kaguluhan sa kaliwa, may kaguluhan sa kanan, may hindi pagkakaunawaan dito sa kaliwa, may hindi pagkakaunawaan sa kanan. But then, God can bind them together because He is the Prince of Peace. Okay? But the thing is, mga kapatid, kailangan po yan na-experience natin. And only through Jesus Christ, our Lord, our Savior, that can make things happen to your life, that can make things through the experience, through the power of Holy Spirit, na siya ang magbibigay sa inyo ng tinatawag natin na kadahilanan na kayo ay magkaroon ng totoong experience ng kapayapaan. Okay? Kapag may kapayapaan, ito po yung tinatawag natin na masaya na ang buhay natin. Everybody wants peace dito sa mundong ito. Everyone longing for peace. Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagsisikap para magkaroon tayo ng kinabukasan. Kasi hangad natin magkaroon ng kapayapaan, di ba, sa buhay? Hindi mabibili ng kayamanan sa mundo ang kapayapaan. Hindi po. Sabi nung isa, may kakilala akong mayaman, sinabi niya doon sa tao, I'll give you $10 million, okay, to do something for me. Sabi ng tao, ano po yun, sir? Eto, ikaw ang umako ng stress ko, nang wala kong kapayapaan sa buhay, akuin mo yon at bibigyan kita ng ganyang halaga. Matatanggap mo ba yon? Ikaw ang mamumroblema sa lahat, ay yung taong magbibigay sa iyo ng ganong stress, may cancer.
tinaningan na ang buhay. Nakaka-stress yun, di ba? Ibibigyan ka niya na para pumalit sa kanyang kalagayan. Anyway, alam naman natin na that's unrealistic. Okay? But kinekwento ko lang po sa inyo. Hindi pwedeng bayaran ng anumang halaga ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. That's my point. Okay? Thirdly, ano ba ang idinudulot sa atin ng Kapaskuhan? Of course, yung tinatawag natin na J-O-Y, joy, which comes directly from the Holy Spirit. The joy of the Lord is my strength. And regardless of our circumstance, we find ourselves we are still experiencing the joy of the Lord. Kasi yung joy na tinatawag natin, ito yung joy in the midst of calamity. Ito yung joy in the midst of conflict. Ito yung joy in the midst of inflation. Ito yung joy na in the midst of your sickness. May joy ka. Why? Kasi ito yung tinatawag natin na whatever happens in your life, to live is Christ, but to die is gain. Or what we can say na ang ating Panginoon is the God of joy. Kaya nga sabi ni Paul, nung nakakulong siya, sumulat siya, rejoice always, and I will say it again, rejoice. Alam nyo, kaya sinabi ni Paul yon, kasi alam niya na whatever that will happen to you in this life, dito sa mundo, you are going to be in a win-win situation kasi na kay Lord ka, nasa Panginoon ka. You experience His peace and you have the living hope, and now you are having that joy in your inner self. Itong taong ito na pagka may joy ang isang tao, alam mo, ito'y ngiti lang ng ngiti, regardless. Hindi po ito nababahala. Pero iba po yung taong tinatawag natin na, I would say, tahimik o bigla na lang hindi nagpaparamdam. Etong taong to, I would say, na meron po naman siyang joy. Kasi he would rather let God do the things for him. Ako, maraming beses kong naranasan to at ipapayo ko sa inyo to. Kapag kayo'y nababahala, manahimik kayo sa Panginoon. And wait till God let you move. And ako, madalas yun ang ginagawa sa akin ni Lord, na kapag ako'y nababahala, ako'y na-stress, the Lord will speak in my heart, Sonny, move on that side. Dito ka muna. Give yourself a space. Siguro masyadong magulo dito sa kabilang parting to. At dito ka magpunta kung nasaan ang aking joy. Ang aking joy ay may katahimikan. Ang aking joy ay tinatawag natin, ikaw ay may pag-asa. Kumbaga sa ikaw ang taong hindi nawawala ng pag-asa. Ikaw ang taong may katakot-takot na pag-asa sa buhay. Amen? Alam ko natin yan. Pagka nakay Kristo kayo, yan po ang kahalagahan at idinulot sa atin ng Kapaskuhan. Today we celebrated the lighting of the candles of the Advent. Okay? Ang huling-huli po na sinindihan na dapat namin ay yung candle ni Christ. Because we have the candle of hope sa Advent, we have the candle of peace, we have the candle of joy, and we have the candle of Christ Himself. Ano po yung candle ni Christ? Ito po yung L-O-V-E, love. Okay? Ngayon, sinindihan ko muna yon ang candle ni Christ ay inuna ko ng sindihan, siguro nagtaka yung iba. Kasi sabi ko sa kanila, kapag hindi ko sinindihan muna yung light ni Christ, which is the light of His love, baliwala po yung hope, baliwala po yung peace, at baliwala po yung joy. There will be no hope, there will be no peace, and there will be no joy kung wala po yung light of the love of Christ. Kailan yun muna ang umpisa. Kasi lahat naman tayo, dapat yon na-experience natin yung pag-ibig
ng Panginoon. So the final thoughts that I would like everyone to have tonight before I leave, okay? It is the light of Christ is the embodiment and manifestation of God's love for us. Ulitin ko po, no? The advent of love or the light of Christ's love is the embodiment. Ito po yung bumubuo, no? At nagmamanifest at nagpaparana sa atin ng pag-ibig ng ating may kapal. At dalangin ko sa araw na ito, yan pong lahat ay maranasan ninyo sapagkat that is the greatest blessing for this season. And for this Advent season, may the Lord always bless you and keep you until we see each other again this coming, of course, meron po tayo tomorrow at 6 p.m. Tuloy po ang ating, yan po hindi ko puputulin, ang Come, Let's Talk to God. Mahalaga po yan sa atin that we are always connected to the Lord Himself, to the source of light, of love. So, again, maraming salamat sa inyong lahat na pag-join sa araw na ito ng ating Tagli service. May the God of peace, love, hope, and joy be upon you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.